April 15 na ang deadline ng pagpa-file ng income tax return o ITR o mahigit isang linggo na lang mula ngayon. Kaugnay niyan, makakasama natin ngayon dito sa studio si Ginoong Nelson Aspe, Deputy Commissioner for Operations ng BIR. Magandang umaga po, Ginoong Aspe. Magandang umaga naman, Howie, at magandang umaga sa lahat ng ating mga taxpayers. Una kong tanong, para sa mga empleyado katulad natin, may wini-withhold na tax na, no? Bakit pa tayo kailangan mag-file ng income tax return? O kailangan pa ba? Sang-ayon sa batas, kailangan pa. Pero yung karamihan dyan sa mga empleyado na ang mga buwis na dapat bayaran ay eksakto ng kinaltas ng kanilang amo at ito'y iniremit na sa BIR, hindi na sila kailangan mag-file ng formal income tax return. But ang sabi namin, meron kaming programa na mag-file na lang sila through the substituted filing of income tax returns. Substituted kasi ang may tungkulin ng mag-file para sa mga empleyado ay yung kanilang amo o yung employers mismo. So, napakagaan na po yun. Okay. So, karamihan ng mga kailangan na i-meet yung deadline, yung mga non-employees, no? Yung mga self-employed, freelancers, corporations, mga ganon. Businesses. Yes. Pareho ba yung deadline para sa mga korporasyon, mga businesses? Kaparehas po. Yung nasa negosyo, nasa profession, corporation man or individuals. April 15. So lahat po ng magpa-file ng income tax returns ay April 15, 2013 para sa taong 2012. So ano ang mga requirements sa pagpa-file ng ITR? Kung halimbawa, yung negosyante, siyempre po, yung kwentada ng kanyang, kwentada ng kanyang kinita, mag-uumpisa yan doon sa sales, cost of sales, mga deductions niya, expenses. Kung individual siya, siyempre magkiklaim siya ng personal exemption. Kung meron siyang mga anak na hindi pa lalagpas ng 21 at dependent pa sa kanya, meron din siyang exemptions doon. So 21 and below na anak, para may discount ka. Pwede mong may bawas dun sa babayaran mo. Pinagkaloob po ng batas yan. How about dependent elderly parents? May deduction na ba yun? Wala pa po. Unfortunately, hindi pa naipapasa ang anumang batas dyan. Okay, dun sa mga sinasabi niyong self-employed, of course, marami dyan. Mga doktor, mga lawyers, yung mga lawyers na hindi empleyado, halimbawa, ng law firm, no? Yan ba, mga halimbawa ba yan ng mga self-employed na mga professionals na kailangan magbayad ng tax by April 15? Yung mga tinatawag nating professionals who are on their own, nagpa-practice, yan po, sila ang mga self-employed individuals natin na kinakailangang mag-file ng annual income tax return not later than April 15. By the way, Howie, nais ko ring ibalita na hindi lang po taonan ang pag-file ng income tax returns ng mga professionals at mga self-employed. Quarterly po yan. Quarterly. Kaya ito, kasabay ng annual income tax return na ang deadline sa April 15, deadline din po ng para sa first quarter 2013 na income tax ng mga individuals na may negosyo at profession. So, gaano katagal na kayo sa BIR, sir? May I ask? Pang 24 na taon na rin po. So, 24 years. Kasi may impression na ang marami na parang mas stricto ngayon ang BIR o mas publicized lang yung mga big fish na kinakasuhan. Tama ba yan? Mas stricto ba ngayon ang BIR compared to previous years? Dynamic ang taxation, kagaya ng ibang subjects. So, every now and then, we introduce reforms. So, gano'n na lang po ang pwede nating sabihin dyan siguro. All along, reforms. mahigpit kami. We are a law enforcing agency. Kumbaga sa ano. But tax collections have been rising, which maybe is a result of some of these reforms. Tama ba? Yes. Siyempre no. Tumataas. May ano ba kayo? Estimate kung ano yung increase sa tax collections ninyo? Basta ngayon pong 2013, January to December, ang ating collection target ay 1,254 billion pesos. Mas mataas yan by around 14%. Hindi lang 14, mga 18% kumpara doon sa
2012 naming collection. Okay, tumungo naman tayo sa tanong ng netizens. Tanong ni Jericho Ramilo, paano naman ang pagpapile ng ITR o income tax return ng overseas Filipino workers? Kailan ba sila magbayad ng income tax sa Philippine government? Alam niyo ho, yung mga OFWs, mula noong taong 1998 ay pinagkalooban na ho sila ng tax exemption, income tax exemption ng ating batas. Maliban na lang po kung meron silang income na kinita dito sa Pilipinas. Halimbawa, kung may paupahan sila, ay kailangan pa rin ideklara nila yon at ipagbayad ng buwis dito sa Pilipinas. Pero yung kanilang income from sources sa labas ng Pilipinas, ay wala na ho. So, exempt yun. So they just have to pay taxes in the country where they're working? Probably, kung meron man. Okay. Tanong naman ni Miss Shai, bakit kailangan pang ilipat ang Revenue District Office Registry gaya na lang kapag lilipat ng trabaho mula sa Visayas patungong Central Luzon? Kasi ho, naka-hiwa-hiwalay ang ating mga tanggapan. Divided yan into regional offices and bawat region naman ay merong Revenue District Offices na component. Buong Pilipinas po, meron tayong district offices na mahigit sa 120. Kanya-kanya meron silang parang jurisdiction o nasasakupan. Kaya kinakailangan yung registration ng taxpayer ay mailipat kung lumipat ang taxpayer. Okay, tanong naman ni I am Andy Jr., nakaspecify daw ba sa ITR ang tax na kinukuha sa incentives? Ang context ng incentives, parang ano yan, mga performance bonuses, gano'n? Yun ba yung ibig sabihin dyan? Sa unang pag-intindi, kung ang empleyado ba ay tumatanggap ng incentive kagaya ng 13-month pay or extra bonus o kung ano man, ay yan po, kung taxable yan, ay nakakombine na yan doon sa basic salary. Hindi mo ihihiwalay na bagamat doon sa sinasama sa salary withholding tax certificate, sa withholding tax certificate, naka-itemize kung ano-anong klaseng incentive yan. Pero kapag nagkwenta ka na ng buwis, kung taxable, ay isang figure na lang, bottom figure na lang ang tinitingnan natin. Okay. At siya nga pala, yung ating bagong form ngayon, Form 2316, yung tax-exempt incentive, nakahiwalay na rin. Naka-particular din po yan. Kaya makikita nyo naman paano. Pero hindi ho namin lalagyan ng, say halimbawa, ito'y extra allowance, magkano ang tax, wala pong ganon. So, tinototal na lang Tinototal. ang salary, kasama na yung mga bonuses, Total 13th compensation, babawas mo yung kung magkano yung taxable, ay hindi taxable doon dahil exempt under the law. Then net compensation minus personal exemptions, yun ang taxable compensation. Tanong naman mula kay Senyor Jalapeno, sino ang qualified sa tax refunds? Oy, magandang tanong po yan. Kasi ho, kung nangangamuhan at sobra ang nasingil o kinaltas ng employer, una-una ho, hindi BIR ang magsusuli ng sobra. Yung employer mismo ang magsusuli. I-set up niya na lang sa mga susunod na remittances. Paano naman yung malalaman kung sobra yung kinaltas sa'yo? Pagbigay Kanya-kanyang computation. Pagbigay po nung withholding tax certificate, makikita doon kung sobra. Ngayon, yung ano iba ba yung sinasadya ba yan? O ng ibang employer or aksidenteng nangyayari? Parang wrong computation tingin na lang namin ay mistake na lang. Honest mistake or error naman. Kasi kapag makikita nating sinasadya, kung taon-taon palaging ganun. Or medyo negligent sila. Pero yung may ibang refund, halimbawa, korporasyon or negosyante or professional yung sobrang naibayad niya nung mga nakaraang quarters. At may mga kinaltas pa sa kanya yung kanyang mga customers. Pagtapos ng taon, sobra pala yon. Pwede siyang mag-claim ng refund. May indicate niya doon sa tax return kung anong gusto niya. Refund o carry over niya sa susunod na taon, whatever. Or ibigay niya na lang sa gobyerno, mas mabuti. Ano na lang, para sa bayan, no? But in other words, do not run to the BIR asking for the refund. Yung refund ng negosyante o ng professional, sa BIR po yan ipoprocess. Okay. Pero kung yung empleyado, yung nangangamuhan, yung amo na mismo, kaya mabilis na ang proseso.
Okay, balikan natin sandali itong mga professionals, no? Tayo, nagiging pasyente tayo ng mga doktor, halimbawa, no? Napansin ko, marami sa kanila hindi nagbibigay ng resibo pag nagbabayad ng professional fees. No? How do you know kung tama yung binabayad na taxes ng mga katulad nila? Siguro may mga ibang professionals din na gano'n, mga freelancers, no? Hindi nagbibigay ng resibo yan sa mga nagbabayad sa kanila. How do you find out? Sa uri ng mga medical practitioners po, mahirap alamin kasi hindi natin masyadong magagamit yung third-party information system ng BIR. Kasi kadalasan ng mga nagbabayad sa kanila ay hindi through business, kundi yung personal ng mga pasyente. So ang ginagawa namin dyan, ay nagkakandak kami ng surveillance activity. Binabantayan ho natin yung clinic mismo. Makikita mo kung ilang... Undercover ba to? Parang may mga istiya kayo, kunyari pasyente at or medrep na nag-oobserba? Pwedeng ganon. Tapos binibilang nyo yung mga pasyente at tinatanong nyo kung magkano yung... Pwedeng ganon, under surveillance. Pero pwede namang yung open. Ino-notify namin yung clinic na may tao kami doon. Then, lahat ng pasyenteng lalabas, tinitingnan kung binigyan ng resibo. Ganun lang ang dyan. Okay. May surveillance operation pala ang BIR. Okay. Mas marami kayong information ngayon sa internet, no? Para sa mga karagdagang tanong, ano bang website ninyo at paano ba malalaman mula sa yung BIR? BIR web po ay yung www.bir.gov.ph. Anything about the BIR, doon po natin nandun, may frequently asked Pati questions. po itong mga forms na ito, doon pwedeng i-download. Pwedeng i-download. Okay, itong annual income tax return, nandun. Just print it out. Hindi na kailangan pumunta sa mga BIR office. Bagamat meron din tayong mga manually printed forms. Okay, nandyan yung URL, no? bir.gov.ph, and then my email address, trunk lines, and then, of course, may office doon sa BIR na sasagot ng mga tanong. Pwede sa ating trunk line. Pwede sa... Yung operator mismo, pwede contact center, pwede sumagot. 981-8888. 30 ang katao namin dyan na nagmamanage niyan. Para sumagot lang ng mga tanong. Parang call center yan. That's the BIR call center. All right. Very helpful. Maraming salamat, Ginoong Nelson Aspe, Deputy Commissioner for Operations ng Bureau of Internal Revenue.